Magandang umaga po sa inyong lahat. November 2 po ngayon at ginugunita po natin ang lahat ng mga pumanaw na Kristiyano. Nagpapaalala po sa atin ang araw na ito sa realidad ng kamatayan. Naririto po tayo para ipagdasal ang kapahingahan ng kanilang kaluluwa at makigalak na rin sa kanila sa pagpasok nila sa fullness of life. Samantalang dinadaluhan naman natin ang kanya-kanya nating mga pamimighati. Ito po ang dahilan kaya tayo nariritong lahat ngayon. Para nga lamang sa ating mga mahal sa buhay na nauna na sa atin, wala nang dito ngayon. Ang mayroon na lamang ay kawalang hanggan. Naririto tayo para matagpuan ang isa't isa. Para po kasi sa atin at sa mga yumao nating mga mahal sa buhay, ang pinakamahalagang oras na ginugol nila rito sa lupa ay ang mga oras na kasakasama natin sila. Kaya nga po, naririto tayong lahat ngayon. Dahil wala namang nakakakayang mag-isa. Kinailangan natin sila noon at kinailangan nila tayo noon kung paanong kinakailangan din natin ang isa't isa ngayon. Nabubuhay man o yumao na. Maaaring malaunang sumakabila ang inyong mahal sa buhay pero magpahanggang ngayon tingin mo'y para bang naging napaka-unfair o napaka-unjust ng buhay sa kanya at sa iyo. At bawat taong lilipas ay hindi gumagaan ang iyong pakiramdam, bagkus ay lalo pang bumibigat. Lalo mo siyang namimiss. Siya na gaya mo ay nabuhay din ng kamangha-mangha. Dumanas ng saya at kalungkutan, ng kabiguan at tagumpay. Pero gaya mo rin ay niyakap niya pabalik ang buhay. Buong tapang. Kahit na hindi ito laging fair o just sa kanya at sa iyo. Maaaring hindi lang minsan sa kanyang buhay gaya mo rin ay nakaranas din siyang magmahal at mahalin, lumingap at lingapin. Normal pong mamighati at magdalamhati. Pero hindi niyo po hahayaang tuluyang mamatay ang inyong mga mahal sa buhay na yumao na kung saan kinakailangan silang mabuhay higit kailanman sa inyo pong mga puso at kalooban. Ang araw na ito ay tunay pong panahon ng kalungkutan at kung hindi maiwasay pagluha. Pero ito rin po ang panahon kung kailan sama-sama ninyong sinasariwa ang kanilang mga alaala at binibigyang pugay ang kanilang naging buhay. Higit po ninyo silang mabibigyang karangalan kung haharapin ninyo ang inyong mga takot ng buong tapang. Kung bukal sa loob ninyong ipagkaloob ang inyong sarili sa mga nagbibigay dahilan at kahulugan sa inyong buhay. Kung patuloy kayong magiging malikhain, matapat at mabuti. At kung magpo-focus po kayo sa kung ano talaga ang pinaka-importante. Kung masasabi lamang siguro nila, huwag kayong bibitiw sa inyong mga pangarap, mga mahal sa buhay. Huwag kayong matakot sa landasing nasa inyong harapan. Mas matakot kayong hindi ito tahakin. At kung may natitiraman po kayong sama ng loob, o kailangang ipagpatawad, o ihingi ng tawad sa kanila, isama po natin ito sa ating pagdalangin
at hilingin sa Espiritong Banal ang biyaya ng paghilom at pagpapatawad. Ipag-adya din nawa nila tayo sa Poong May Kapal.